Ayan, magandang hapon po mga kapatid na guro. Kakauwi ko lang galing po sa dialogue sa DBM. Ang mismong si Secretary Amena Pangandaman ang kaharap po natin kanina para pag-usapan ng tatlong pangunahing issue. Isa-isahin ko po yan. Una, yung tungkol sa PBB 2022. Pero bago yan, binabati ko po muna ang mga teacher, pati na ang principal, mga non-teaching staff po dyan sa Cecilia Muñoz Palma High School. Yan po yan sa Payatas. Lalong-lalo na si kapatid na Ram Sadang. So, ano po ang sinabi ng DBM tungkol sa PBB? Kasi ang tanong po natin dyan, kailan kaya natin ito makukuha? Unfortunately, mga kapatid, wala po tayong masabi na eksaktong date kung kailan ito makukuha. At ang sinabi po sa atin ng DBM, nagkakaroon ng delay dahil may mga submissions, yung mga DepEd regions, na may mga discrepancies. Doble yung pangalan at iba pa ng mga discrepancies. So, ito ay in-scrutinize ng mabuti ng DBM kasi hindi maaaring magkamali. At ang tanong po ay mababayaran ba ito? Yes, of course. At ito may budget na. Nakaalat na po yung budget po dito. Hindi na po ito pwedeng hindi babayaran. Nagkakaroon lamang tayo ng problema dahil nga po dito. So, nagbalik po nung submission ng 8 regions yung ating yung DBM po na 8 regions ng DepEd. Kasama po tayo sa NCR. So, yan po. So, ibig sabihin, bagamat itong PBB ay matatanggap natin, hindi pa tayo nakatitiyak. Basta pag naayos yung submission, dahil eligible naman ng DepEd, naayos yung submission at naiayos yung discrepancies po ng Department of Education, agad-agad po na ito ay mababayaran. Gayon din, syempre, yung PBB for 2023 ay syempre, nandyan pa rin po yan. Kailangan lang rin ng mga submission. Sana wala nang delay, dahil alam niyo naman, as per EO 61, yung PBB 2023 ay yan ay transition. And even 2024, kasi may allotment din for 2024. So, yan po. Depende sa magiging review sa EO number 61, kung ano po ang mangyayari naman for 2024. And eventually, 2025. So, babalitaan po namin po kayo dyan.